worshiping the Lord, giving thanks to His goodness and His greatness towards us. Greatest day in history, and dead is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. And forever I change. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. And forever I change. Oh, what a glorious day. What a glorious day that you have saved me, that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious day, Jesus. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. And forever I change. Let's sing what a glorious day. And oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious name, Jesus. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my
cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, and knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusted in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Today's the day. I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and today's the day. Today's the day. Yes, Lord, we will praise you. Thank you, Jesus. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Trust in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Today's the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. And I will stand upon your... Let's hear you. I will stand upon Come on, let's your sing. And all my days I live for you. And all my days I live for you. And I will stand upon... Come on, louder. And I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I will stand. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I will live. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be Today's the day. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. We won't worry. I won't worry about tomorrow. Giving you my fears and sorrow. Where you lead me and I will follow. Trust in what you say. Today's the day. Whoa, oh, oh. Today's the day. Today's the day. Today's the day. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Tunay na masarap ang buhay, Panginoon! Kapag kasama ka, Lord God. Lord, sa umaga na ito, Panginoon, iimbitahan namin yung banal na Espiritu na siyang pumuno sa aming buhay. Panginoon, sa umaga na ito, Holy Spirit, tulungan niyo kami ng aming mga labi ay magsambit ng papuri, pasasalamat sa iyo sa dakilang pagmamahal na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat po, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Let us be filled by your presence, Lord, this morning. Let's sing this song as a love song to the Lord this morning. Thank you for your love, Jesus.
Because if it's not by your love, Lord, wala kami lahat dito, Panginoon. What love the Father has lavished on us, that we should be called His sons and daughters, precious in His sight. Greater love this world had never seen. When He hung on the tree, oh, why would He do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh, God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to Thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you for loving me. Your love is patient and humble and kind. It's greater than all my sin. It always protects and trusts and hopes and will have no end. It's your love that lifted me up from the dead, set my feet on a solid rock, with a firm place to stand. Lord, I always will trust in your loving hand. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to Thee, oh God. Thank you, my God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Come on, church. Let's speak our word to the Lord. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Sa mga panahon na nag-iisa kami, Panginoon, wala kaming pag-asa. Yung pagmamahal mo at lagi naming sandigan. How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me. How wide, how sing to the Lord, church. Ibukan natin ang ating mga bibig. Matuto tayo na umawit. Magpasalamat sa Panginoon. Salamat, Lord God. How wide, how long, how
Thank you for loving me. Come on, church, sing to the Lord. When on the cross you made me Thank you, Jesus. Huwag ka mahiya sa katabi mo. Umawi tayo sa Panginoon. forever. My praise will go to Oh God, thee. thank you for choosing me. Oh, Yes, Lord, I am not accident, Panginoon. Thank you Na nabuhay for sa mundo na ito, Lord God. Meron kang purpose sa amin. to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will Never cease to sing your praise, oh God. Thank you for loving me. When on the cross you made history. Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Thank you for your love, Jesus. It is by your love, Lord, that you sacrifice your life towards us, Lord God. You were crucified on the cross, Lord God. You've been hurt, Lord God. But Lord, you conquered death, Lord Jesus, for the redemption of our sin, Lord. Salamat, Panginoon. Sundan pa natin ang lyrics ng awitin na ito. I was a wretch, I remembered who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid a debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life and brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, come on, and life has no end. Let's declare, for I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed
wide. And thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. All the sons and daughters, we are ransomed by the power through the blood. The blood. There is nothing stronger. Thank you, Lord. The wonder-working power of the blood. The blood. He calls you son and daughter. Thank you, Jesus. We are ransomed by the Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life and brought me from the darkness into glorious light. Glory to his name. Let's sing. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Come on! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po because of your blood, Panginoon, that was shed on the cross, Lord God. We are now here, Lord. Save, Panginoon. Thank you, Panginoon, sapagkat walang ibang makakagawa nito maliban sa iyo, Panginoon. We are not worthy, Lord. Hindi ho kami karapat-dapat, but because of your great love, Lord, but because of your loving kindness unto us, Lord, salamat po, Panginoon. Wala na pong sasapat at hihigit pa, Panginoon, sa pag-ibig na binigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po at dapat lang, Lord, na ikaw po ay palagi po naming papurihan, patuloy ka po namin na pasalamatan at patuloy namin ipakita sa iyo, Lord, ang pagpapasalamat namin sa pamamagitan ng pagbabago ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, sa patuloy po na pag-iimpluwensya ng mga tao sa paligid namin na sila man po ay maranasan nila, Panginoon, ang liwanag na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Kasangkapanin niyo po ang bawat isa sa amin at patuloy niyo samahan niyo kami, Banal na Espiritu, sapagkat alam namin, apart from you, we can do nothing. And that's why, Lord, we are here right now. We are asking, Lord, your presence once again. Guide us, lead us, Lord. Saturate us with your presence, Lord. At maranasan namin, Panginoon, ang iyong kalapitan. At patuloy, Lord, na malawalhati ang iyong dakilang pangalan sa buhay ng bawat isa sa amin sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa iyo namin itinitiwala ang gawaing ito mula sa simula hanggang sa dulo nito, Panginoon. Ikaw ang mahayag, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maparangalan. At patuloy ka pong mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, patuloy, Lord, na mag-penetrate sa puso ng bawat isa sa amin ang iyong salita. Nang sa gayon, Panginoon, mas mahayag ang iyong kaluwalhatian kaysa sa mga sakit at hirap na aming nararamdaman. Mas lumutang, Panginoon, ang iyong kabutihan kaysa sa mga bagay na aming pinagdadaanan, sapagkat alam namin, Panginoon, ikaw po, sa pangalan pa lamang ng aming Panginoong Hesus ay sapat na upang kami po ay maging matagumpay. Kaya Lord, salamat po at patuloy namin sa iyo tinitiwala at patuloy naming aangkinin, Panginoon, ang tagumpay sa umagang ito sapagkat kasama ka po namin. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah.
Good morning po mga kapuno po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po na nandito ngayon. Batiin po natin ang katabi natin na isang mapagpalang umaga. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Napakasarap po magpuri sa Diyos. Amen? Masarap because that's the reason why God created us. That's to worship Him. Tama? We are created by God to worship Him, and that's the very reason why we are enjoying the presence of God. And today po, tayo po ay nasa last Sunday na po, at dahil nasa mga huling linggo po tayo ng buwan po ng August, mamaya po mayroon tayong communion po as our agreement po. And today po, ako po ay magkukonclude po ng tema po natin po, it's all about unstoppable. Ano po? So realistically po, or in real sense po, napag-usapan na po natin that no one is unstoppable. Di ba? Pinag-usapan natin doon sa first week po natin about the unstoppable faith. Pinag-usapan natin in the life of Paul, kung paano siya nagkaroon ng unstoppable determination, unstoppable yung kanyang lifestyle po niya, nakita po natin, at nag-ugat po yung lahat doon po sa unstoppable na pananampalataya niya. And the second week po, pinag-usapan natin yung unstoppable Christian or the unstoppable church. Alam natin, in context, wala pong unstoppable na tao or even Christian. Wala pong ganon. The reason why itong mga Kristiyano, yung mga apostol po ng Panginoon, the life of John and Peter, kaya po sila naging unstoppable because of the presence of the Holy Spirit. Amen? So when the time the Holy Spirit came, pumunta po sa kanila at pinus po sila ng presensya ng Banal na Espiritu, and that was the time na sila po ay naging unstoppable. Ano po? Naging unstoppable po sila at hindi po sila maawat na kahit ano pong pinagdadaanan nila, nagpapatuloy po sila. At last week po, pinag-usapan po natin yung unstoppable mission or unstoppable purpose po na binigay po sa atin ng Pastor Agracia. Nakita natin yung purpose natin in life, yung mission po natin sa Matthew 28, to go and make disciples. To go and make disciples. Today po, ang pag-uusapan natin, it's all about unstoppable pa rin, pero unstoppable work of God. Ito ay continuation po ng unstoppable purpose po ni Pastor Agracia. Iko-connect ko because the only unstoppable po sa mundong ito is the work of God. Amen? Lahat po tayo limited. We are living in a limited living creature, and we are living in a limited world. So dahil limited po tayo, tapos tayo pa po ay tatanda. Darating ang pagkakataon, yung bagay na kaya natin gawin nung bata tayo, habang nagkakaedad po tayo, hindi na natin sa kayang gawin. Or kung kaya man natin, nababawasan na. Parang naalala ko yung mga basketball player, di ba, yung mga professional sa PBA, may mga laro-laro pa rin silang ginagawa para magpatuloy sila. Pero sinasabi nila, kaya ng isip, pero hindi na kaya ng katawan. Right? Kaya feeling nila, kaya pa niyang gawin yung dati niyang ginagawa, kaya niyang magdakdak, kaya niyang magsalaksak. Pero because of the age na meron siya, na medyo natatawa na lang sila because akala nila, sa isip nila, kaya ko pa to. Parang hindi nagbabago. Pero in reality, yung katawan niya talaga, hindi na kaya yung dati niyang ginagawa. So, pag tiningnan po natin ang maganong senaryo, even hindi lang sa basketball, sa lahat po ng bagay na ginagawa po natin, talagang limited lang po tayo. Wala po talagang unlimited na tao. The reason why nagkaroon ng unlimited Christian is because of the power of the presence of the Holy Spirit. That's why ang pag-uusapan natin ngayon, it's all about the unstoppable work of God. So, ano tong hindi maawat na trabaho or na ginagawa po ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Because the purpose of God is unstoppable. Ang layunin po ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, ang layunin ng Diyos from the beginning hanggang sa darating po sa second coming po ng ating Panginoon, it will not stop. It's unstoppable. Kaya doon po tayo magko-concentrate po, yung unstoppable po na yan. Nabasahin po natin ang text po natin ngayon sa mga gawa, sa Tagalog ko po nilagay, mga gawa 5:33 hanggang 42 po yan. So bear with me at babasahin ko po ito lahat. Sabi rito, nangingit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng kapulungan ng marinig ito at nais nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang pariseyong guro ng kautusan at ginagalang ng buong bayan. Inuutos niyang ilabas muna ang mga apostol at pagkatapos ay nagsalita, mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ninyo sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal mula nang lumitaw si Tuedas na nagpanggap na isang dakilang pinuno
at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanilang kilusan. Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea nung panahon ng pagpapatala ng mga mamamayan at nakaakit din ito ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod. 38. Kaya't ganito ang payo ko, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito, hayaan ninyo sila kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang maglalaho. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahahadlangan. At lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos, sinunod nga nila ang payo ni Gamaliel. Verse 40 po, pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang Diyos po ang magpala po sa pagkabasa po ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Makikita po natin dito, ang background po nitong context na to, yung verse na to, ito yung panahon po, pag binasa po ninyo doon sa sa Acts chapter 5, beginning verse 29, pag binasa niyo po doon, ito yung pagkakataon na pinagbawalan silang ipahayag yung pangalan ng Panginoon ni Jesus Christ. But because sabi nitong mga apostol na to, hindi kami makikinig sa inyo. Ang pakikinggan lang namin kung anong sinasabi ng Diyos. And because of that, doon sa verse 33 po, galit na galit sila. At gusto po nilang ipapatay ang mga taong ito na nagpapahayag po ng salita ng Diyos. So makikita natin dito, itong mga tao na to, they are also limited. Sa lahat po sila ay pwedeng maawat. And the reason why ang mga taong ito na naglilingkod sa Panginoon ay unstoppable sila sa likod po ng mga pinagdadaanan nila because of the presence of God in their life. Tandaan po ninyo dito sa Book of Acts, dito po bumaba ang banal na Espiritu ng Panginoon na pinuspos po sila, na pinangako ng Diyos ang ating Panginoong Hesus sa kanila pag-akyat po niya sa langit. Ang sabi niya, hintayin niyo sa Jerusalem, wag kayo aalis at ibibigay sa inyo ng aking Ama ang kanyang Espiritu para kayo ay puspusin at samahan. So, yun po yun. So, because of this presence of the Holy Spirit, doon po nagsimula yung unending, unstoppable works na ginagawa po nila patungkol po sa pagpapahayag po ng kaligtasan, patungkol po sa kaharian po ng ating Panginoon. Now, knowing the idea po na tayo po ay limited, knowing the idea na tayo po ay maawa tayo because nagbabago po yung ating panahon, circumstances change, ang lakas natin nagbabago. Only God does not change. Ang Diyos lang ang hindi nagbabago. Ang Diyos po ay laging totoo sa lahat ng kanyang sinasabi. Only God is unstoppable. Ang pinaka-main idea na dapat na makuha natin, ang pinaka-principle po na makuha natin, knowing that God or the purpose of God is unstoppable, ang dapat gawin ng mga Kristiyano ay makiisa sa layunin ng Diyos na magamit siya para yung work of God through him or through her ay maganap. So ibig sabihin, ang function pala natin, though we are limited, but God is unlimited, mapipigil tayo, maawa tayo, but God is unstoppable. So tayo po ng mga Kristiyano na nakipag-isa sa Panginoon, kailangan natin magpasakop sa Kanya, kailangan natin makiisa tayo, magpagamit tayo sa Kanya upang yung unstoppable work of God ay magawa through us. Tandaan po natin, sa panahon po natin ngayon, pinangyayari ng Diyos yung kanyang mga himala. Sa panahon natin ngayon, pinangyayari ng Diyos ang mga bagay na kamangha-mangha na gusto niyang mangyari sa pamamagitan po ng mga tao na malayang nagpapagamit ng kanyang buhay sa Diyos. That's why kailangan tayo ng Panginoon. Hindi basta na lang ang Diyos lulutang dito sa atin para ipagpagalingin tayo. Hindi ganoon. Ang paraan ng Diyos, ang bawat isa sa atin na ini-encourage sa maging daluyan ng biyaya ng Diyos, maging daluyan ng kagalingan ng Diyos. Ang kailangan lang natin, magpasakop tayo sa Kanya, magpagamit tayo sa Kanya ayon sa Kanyang kagustuhan at hindi po ayon po doon sa time na gusto natin at ayon doon sa gusto lang po natin. Kaya po, ang tanong ngayon, because of that, ang tanong ngayon, paano natin magagawa effectively na magpagamit sa Diyos
ayon sa naisin niya para yung unstoppable work of God ay magtuloy-tuloy po. So tingnan po natin. Mayroon ako ditong 3 principles that will help us po para po matulungan tayo para po yung unstoppable work of God ay ma-pursue po natin. Or isa tayo sa magamit ng Diyos para yung unstoppable work ng Diyos ay mangyari through us. Amen? Gusto niyo po ba yon na magamit kayo ng Diyos for His unstoppable work? Amen. That's what we are praying for. Lahat po tayo, gusto po natin, thank you, Ate Jason. Gusto po natin na magkaroon tayo ng unstoppable spirit through the Spirit of God. So ngayon po, 3 principles that will help us to pursue yung pong God's unstoppable purpose. Number one, those who pursue God's purpose should expect opposition. So yung mga tao po na nagnanais po na magpatuloy po doon sa layunin po ng Diyos at magamit siya ng layunin ng Diyos na yon, you have to expect opposition. Lagi tayong aasa, lagi tayong nandun lagi sa isipan natin, mayroon talagang mga kukontra sa mga bagay na ginagawa natin. Lalo na pag ito ay patungkol po sa paghahayag po ng salita ng Diyos. Marami po to. Ang sabi po doon sa verses 33 at verse 40 po, nangitngit sa galit ang mga bumubuo ng kapulungan nang marinig ito at nais nilang ipapatay ang mga apostol. Nakita nyo? Because of, di ba sabi ko nga, ang background, inaawat sila na ipahayag yung salita ng Diyos through the Lord Jesus Christ, kung sino si Jesus Christ. So dahil po doon, ang sabi po dito, nangingit-ngit sila sa galit. At hindi lang galit, gusto pa po silang ipapatay. At sabi sa verse 40, pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito ay pinalaya. So ito yung mga opposition na pwede natin ma-expect when we are sharing the gospel of God. Mabuti nga tayo ngayon, hindi katulad during their time. Na grabe talaga ka-radical kung paano kumontra po yung mga tao during that time. But today, most especially in our country, open tayo to share the word of God. Of course, nakakaranas tayo kasi pag tayo po, alimbawa, when the time po na nag-worship tayo, during the time, dito sa lugar na to, maging doon po sa Constellation, sa pinanggalingan natin, may mga bumabato po sa bubong natin. Diyan, pag tayo po ay nag-worship, may pumapalo po dyan ng tungkod niya, hinahataw yan. Yung lugar, yung gate natin. At ganun po yung mga opposition kapag tayo po ay nagpapahayag po ng salita po ng Panginoon. That's why, para po mas magaan na madala natin yung trabaho na binigay sa atin ng Diyos, the work that God has given unto us, the work that God entrusted to us, kailangan nandun tayo sa spirit of expectance. Nag-i-expect tayo na hindi magiging smooth sailing yung trabaho na gagawin po natin. Hindi smooth sailing. Talagang may mga challenges tayong pagdadaanan, pero kailangan natin magbantay, kailangan natin magpatuloy. Makikita po natin dito, doon sa verse 33, tsaka doon sa 40, nakita natin kung paano kinikerry nitong mga apostol na to, faithfully, yung purpose ng Diyos na binigay sa kanila. At because of that, marami silang mga first hostility na naharap. At tandaan po natin, this group of people na umaharang sa kanila, ito rin yung group of people na nagdala sa Panginoong Hesus para ipapatay sa krus. So parehas po, yung tao na naghahadlang sa kanila at pinatawag sila para ipakulong, pinatawag sila para i-intimidate po, para parusahan, same group of people na nagpatay or nagpapatay sa kanilang Diyos na pinapakilala ngayon or sinishare po nila. So kasi ang dating, sabi nitong mga Sanhedrin na to, parang pinalalabas ninyo sa mga pagpapahayag ninyo na kami ang may kasalanan kung bakit namatay ang pangalang ni Jesus na yan. So ganun ang sinasabi na. That's why gagawin nila ang lahat ng paraan para pigilan ng mga apostol na ito na ipahayag ang salita ng Diyos patungkol kay Kristo, yung ginawa ni Kristo, because alam nila na sila po ang babalikan nito. Ang mga tao na to, they are unstoppable because they are filled by the presence of the Holy Spirit. Hindi sila maawat. Pero gayon pa man, kailangan mag-expect na mayroong opposition. At may paalala po ang Panginoon sa kanila during the time na sila po ay magkakasama pa. During the time na dinidevelop sila ng Lord to be a disciple. May mga sinabi po sa kanila at pansinin po natin minsan, balikan po natin. Ito yung sinabi ng Panginoon sa kanila during the time na magkakasama sila. Sa Matthew 10:16-20. Tingnan ninyo, isinugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati.
Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng iyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. So makikita natin dito, the reason why these apostles of Christ na nagpapahayag po ng salita ng Panginoon, kahit marami pong mga opposition na nangyayari sa kanya, nasa bingit po sila ng alanganin, hindi sila maawat. Sabi ko nga, because of the presence of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit reminded them, nire-remind sila doon po sa sinabi ng Panginoon. Pag kayo ay naghahayag na patungkol sa salita, patungkol sa akin, makakaranas kayo ng hagupit, makakaranas kayo ng paghirap. Huwag kayong mag-aalala sa sasabihin ninyo, sapagkat ang Espiritu na binigay sa inyo ng Ama ang siyang magsasalita para sa inyo. That's why, grabe yung kumpiyansa nila, grabe yung courage na mayroon sila na humarap po dun sa mga tao na yon upang sabihin kung ano ang kalooban po ng ating Panginoon. Ganun po, because nandoon sila sa expectation na alam nila yung trabahong ginagawa nila patungkol sa kalooban ng Panginoon na hindi po madali, pero they are willing to pay the price. Willing po nilang bayaran ang presyo ng paglilingkod po nila sa Panginoon. Another thing po, sa John 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin, yung makikiisa sila sa ating Panginoong Hesus, ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. You see, bago pa tayo pakawalan ng Diyos, bago pa tayo gamitin ng Diyos sa ministeryong pinagkatiwala niya sa atin, may mga paalala na po siya sa atin. At lagi siyang may assurance na habang tayo po ay nagpapagamit sa Kanya, nandoon na hindi niya tayo pababayaan. Sabi niya, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan, kaya huwag kayong magbahala. Mapagtatagumpayan din ninyo ang sanlibutan. Hindi sa pamamagitan ng lakas ninyo, kundi sa pamamagitan ng Espiritu na sumasa inyo. Amen po. That's why lagi kong sinasabi, you have to be aware 24/7 of the presence of the Holy Spirit. Kasi the reason why tayo mga Kristiyano, kaya tayo kadalasan po nadadapa ulit. Kaya kadalasan tayo po ay nahuhumaling ulit doon sa mga kasalanan na minsan na po natin tinalikuran because hindi tayo naging aware sa presensya po ng Espiritu ng Diyos. Kung tayo po ay lagi pong nagsisikhay na basahin ang salita ng Panginoon, that's why sabi ng Joshua 1:8, di ba? Basahin natin ang salita ng Diyos araw at gabi. Ito yung laging mag-guide sa atin. Ito ang magpapaalala sa atin. At ito ang mag-ignite po ng presence ng Holy Spirit sa atin 24/7. And because of that, tayo po ay nagtatagumpay. Nagiging matagumpay po tayong Kristiyano because of the presence of the power of the Holy Spirit. And knowing this po, kaya po ang dapat natin gawin ay ito. We should prepare ourselves spiritually, mentally, and emotionally for the opposition that will come when we set out to do what God wants us to do. Kailangan ihanda talaga natin ang sarili natin spiritually, mentally, and emotionally. Hindi pwedeng iyakin tayo. Hindi pwedeng pag tayo po ay napagsasabihan ng pangit doon sa bagay na maganda naman sinabi natin, bigla na lang tayo maghahagulhol, hihiyak tayo, ayaw na natin. So we have to prepare. Kailangan emotionally strong tayo, kailangan spiritually strong tayo, kailangan mentally strong tayo, hindi tayo ma-intimidate. Because full of the words of God ang puso't isip natin. That's why mentally, hindi tayo ma-intimidate. Kasi yun yung nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya po, bilang mga Kristiyano po, para maging unstoppable tayo at magamit tayo dun sa unstoppable work of God, kailangan natin ihanda natin ang sarili natin. Spiritually, when we see spiritually, pag sinabi natin spiritually, kailangan tayo laging nagbababad sa salita ng Diyos. Pag mentally, ilagay natin sa isip natin ang salita ng Diyos by memorizing the Word of God. And emotionally, ito yung mag-strengthen sa atin. Because we are expecting na may opposition talaga sa ginagawa natin, ma-strengthen tayo. Knowing the fact na hindi tayo ang haharap sa kanila, ang Diyos ang haharap sa kanila. Amen po. So hindi tayo magpapaawat.
Hindi tayo matitigil. Magpapatuloy tayo. Gagawa lang tayo ng strategy. Of course, hindi natin sila lalabanan face-to-face, katulad ng mga taong ito. Hindi nila nilabanan ng face-to-face. Kasi, tingnan po ninyo, sa panahon po natin, halimbawa, itong group of people na to, itong mga apostol na to, alam nila that the group of people na nag-i-intimidate sa kanila, na nagpapahuli sa kanila ay same people na nagpapatay sa kanilang Panginoon. Di ba dapat ang strategy nila, gagawa sila ng paraan paano nila lalabanan physical to physical. Pero hindi kasi meron silang laman ng salita ng Diyos. We are not fighting physically. Sabi nga po doon sa aming pinag-usapan sa prayer meeting, do not waste your anointing with the battle without spoil. Ibig sabihin, wag mong sayangin yung anointing na mayroon ka para lumaban sa isang labanan na wala kang mapapala. Right? Lahat tayo ng Kristiyano, we are all anointed of Christ because we have the presence of the Holy Spirit. So mayroon kang anointing na yan, gamitin mo yan para magbigay ng luwalhati sa Diyos. Kapag mayroon pong nagchichismis sa iyo, kapag sinisiraan ka, wag mo silang labanan katulad ng ginagawa nila sa iyo because you are wasting your anointing. When the giant comes, when the Goliath comes, wala ka ng anointing para labanan yon. That's why talunan ka. So that's why ang paalala po sa atin doon, katulad ni David, hindi niya sinayang yung anointing niya para labanan ng kapatid niya. Nireserve niya yon sapagkat lalabanan niya ang Goliath na nanghahamak sa pangalan ng Panginoon. So nakita niyo po, kaya sabi ko nga po sa kanila, paalala ko, kung ang asawa ninyo ay hindi maganda ang pakikisama sa inyo, kung ang asawa ninyo hindi tumitigil sa mga ginagawa nilang pambababae, pagsusugal, wag niyo na silang awayin because you are wasting your anointing. Instead, pray for them. Pray for them. Because the battle is not physical. The battle is spiritual. Amen? Pray for them. Ipanalangin niyo po sila at makikita ninyo mas iba ang paraan na ginagawa ng Diyos kaysa sa paraan na ginagawa natin. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. So we have to prepare at para po mahanda tayo, anong gagawin natin? We have to start recognizing po yung promises ng Diyos sa atin na hindi niya tayo pababayaan. So you have to recognize, sabi nga, pag ikaw po ay may pinagdadaanan na mabigat, ang salip na magtutok ka doon sa problema mo, alalahanin mo yung mga bagay na pinagpala ka ng Diyos. Alalahanin mo yung mga pangako ng Diyos. Yun yung mag-strengthen sa'yo para hindi ka malugmok sa problema mo, kundi magsikhay ka na mas lalong hanapin po ang presensya ng ating Panginoon. That's number 1. Number 2 principle po, those who pursue God's purpose can overcome any opposition. Expect the opposition, but we can also overcome any opposition. Doon po sa verses 34-39, hindi ko na po babalikan, yung binasa natin kanina, may lumabas na isang tagapagturo doon, si Gamaliel, at nagsabi po doon, teka lang, palabasin niyo muna ang mga apostol na yan, magsasabi ako sa inyo ng advice, paraphrasing. Sabi niya, may mga lumabas na mga leader, nakaakay sila ng mga tao, pero kapag sa kanila lang galing yon, mawawala yan. Pero pag galing yan sa Diyos, kahit anong gawin ninyo, hindi yan mapipigilan. Kapag ginawa nyo yan, parang lumalabas na lumalaban pa kayo sa kalooban ng Diyos. Ganun po yon. So makikita natin na bagaman may opposition, but as servant of God, we can overcome the opposition. So ibig sabihin, pag may problema ka na pinagdadaanan, makakaranas ka ng pain, makakaranas ka ng bagay na hindi maganda. But lagi mong tatandaan, mawawala din yan. Hindi yan tatambayan, dadaan lang yan. You can overcome that. So tingnan po natin. 3 bagay po ito. Number 1, we can overcome intimidation. Ini-intimidate po sila dun sa verse 40. Sabi nila, in order sila, do not speak about the name of Jesus. So ganun ang sabi sa kanila. So ini-intimidate po sila. At alam niyo po, pag tayo po ay pinagbabawalan, isang bagay po na nararanasan natin sa panahon natin, halimbawa yung mga kabataan. Pag ang magulang natin na hindi pa po nakakilala sa Panginoon, hindi nila naiintindihan ang ginagawa ninyo. Dumadalo kayo sa gawain ng Panginoon, tapos hindi kayo naiintindihan ng magulang ninyo, lalo na pag nalilate kayo ng uwi. Kasi nag-i-extend yung gawain po ng Panginoon. So because of that, i-intimidate kayo ng magulang ninyo, hindi na kayo papayagan. Huwag ka na dumalo, sa susunod, huwag ka na pupunta doon. Parang ganon. That's one way of, yun yung intimidation na nararanasan natin sa panahon natin ngayon. May pamilya din, pag ang asawa po natin na hindi nakakilala sa Panginoon, ganon din po, lalo na po yung mga babae. Kasi
normal po na ang lalaki po yung may authority sa family. Pag ang lalaki po hindi nakakilala sa Panginoon, hirap na hirap maglingkod ang babae po sa Panginoon. I experienced that nung ako po ay nasa Sampaloc po. Most of the leaders po ng amin pong ng church po doon, karamihan babae. At ang lagi pong struggle, ang lagi pong iniiyak nila sa Panginoon, asawa nila. Why? Kasi hindi sila makapaglingkod sa Diyos kasi inaawat sila ng asawa. Kung gusto mo, doon ka na tumira sa simbahan, maghiwalay na tayo. Ganon ang challenge sa kanila. And that's the intimidation talaga. Kaya di ba lagi natin panalangin kung ang lalaki ang nakakilala sa Panginoon. Somehow, medyo magaan kasi may authority yung lalaki. Pag sinabi ng lalaki, o lahat tayo sisimba. Kaya magdo-double time yung mga katatayan na mawin natin yung mga tatay. Kasi pag ang tatay ang nag-command, magsisimba tayo lahat. Walang pwedeng tumanggi. Because siya yung may authority. But sabi ko nga, ganun pong mga karanasan po. No? So we can overcome intimidation. Gayun pa man, bagaman naawat sila, pero ang ginagawa nila, nananalangin sila sa Lord. And eventually, by experience po, ang nakita kong patotoo doon, yung mga asawa po nila na literal kung pabagbawalan sila, ngayon kasama na nila naglilingkod sa Panginoon. Because may pangako ang Diyos na hindi sila pababayaan for as long na ginagawa mo ang bagay nun. Kasi ang pinakamatindi pong kalaban natin is yung fear. Pag nakaranas ka na ng takot na mawalan ka ng asawa, takot na nahiwalayan ka ng asawa, takot na hindi ka bigyan ng allowance ng magulang mo, somehow yung po yung malaking intimidation na nag-hold sa'yo para gawin ang bagay na gusto mong gawin para sa Panginoon. But then again, lagi natin tatandaan, kayang-kaya natin mapagtagumpayan yan, kailangan natin ilapit sa Diyos. Pag pinagbabawalan tayo, then be it, pero huwag tayong tumigil manalangin sa Diyos. Huwag tayong mag-retaliate, huwag tayong makipaglaban sa magulang natin dahil hindi nila alam yung sasabihin ninyo. Hindi nila naintindihan ang sasabihin ninyo because spiritually blind sila. Ang makakaunawa lang ng salita ng Diyos, yung mga tao po na binuksan na ng Diyos ang kanilang espiritu. Yun lang po ang makakaunawa. Kaya hindi tama na makipaglaban tayo physically, word for word, kundi ang laban natin sa kanila, manahimik tayo at manalangin tayo at doon ipapaunawa ng Diyos sa kanila ang bagay na ginagawa natin. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. That's why madalas po, ang sabi ng Panginoon kay Joshua, do not fear. Diba? Huwag kang matakot, for I am with you. Kaya kung mayroon kayong plano po at mayroon kayong takbuhin na gusto nyong mabuo ang cell group ninyo, may mga takot kayong nararamdaman, ang sasabihin sa inyo ng Diyos, katulad ng sinabi din ni Joshua, do not fear, I am with you. Kasi lagi nyo tatandaan, dun sa Matthew 28, sa Great Commission po natin, habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos na to go and make disciple, may pangako ang Diyos sa dulo na hindi niya tayo iiwan hanggang sa dulo ng mundong ito. So ibig sabihin, habang ginagawa mo yung desire na maglingkod sa Diyos, mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon, huwag kang matatakot. Why? Because God is with you. That's the promise na binigay niya sa atin. Habang ginagawa mo yon, ang Diyos ay laging sumasayo. Bibigyan kanya ng wisdom, bibigyan kanya ng strategy. Hindi ikaw ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng Diyos na sumasayo ang magsasalita upang ipagtanggol ang kalagayan mo. Amen po? Ganun po tayo. That's why, dapat hindi tayo ma-intimidate. Lagi natin tatandaan, we can overcome the intimidation. Second po, we can endure suffering. So nag-suffer po ang mga tao na to doon sa verse 41, pinalo sila, hinataw sila, and during the time po, tuwing mayroon pong hahatawin po or paparusahan po sa pamamagitan ng paghataw, usually that's 39 na palo yon, parang ginawa kay Jesus Christ, 39. Imagine mo yon, 39 kang papaluin. Pero ano ang ginawa po ng mga tao na to after po silang paluin? Anong ginawa nila? Nag-rejoice pa sila. Di ba? Balikan po natin yung verse na yon. Sabi doon, ayan o, pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit, 39. Sabi ng mga Bible scholars, at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito ay pinalaya. Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Sinong tao na nasa matinong kaisipan? Yung pinalo ka na,
39, tapos lumabas ka, nagre-rejoice ka. Without the power of the Holy Spirit, di natin magagawa yon. Because they are filled, punong-puno sila ng presensya ng Espiritu ng Diyos. Alam nila na kailangan na lang danasin doon. Salamat dahil nagdanas sila ng hirap dahil pinapahayag nila ang pangalan ni Kristo. At sinabi rin din sa kanila ng Panginoon, dahil sa pakikipag-isa nyo sa akin, makakaranas kayo ng hirap. Pero huwag kayong mag-alala na pagtagumpayan ko ang mundong ito. Sabi sa John 16:33. Kaya po, ganun na lamang po ang galak na mayroon sila. Why? Because alam nila, mai-endure nila yung suffering na nararanasan nila because they are serving the great God. Naglilingkod po sila sa dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, any attempt po para po pahirapan tayo, pag tayo po ay punong-puno ng Espiritu ng Diyos, may endure po natin yung suffering na yan. Amen po? Then the last one po, even death does not stop God's purpose from being fulfilled. Kung ano ang ginusto ng Diyos, kahit sino, walang pwedeng umawat. It will always come to pass. Bakit po sinabi rito, even death does not stop God's purpose from being fulfilled? Yung purpose ng Diyos, hindi nakasalalay sa buhay mo. Hindi rin nakasalalay sa buhay ni Paul. Hindi nakasalalay sa buhay ng mga apostol ng Panginoon. Kasi kahit patay na po sila, nagpapatuloy po ang purpose ng Diyos. Hanggang ngayon, wala na silang lahat, nagpapatuloy ang purpose ng Diyos. Ibig sabihin, kahit mamatay tayo, kaya ito yung lagi natin tatandaan. Dahil wala sa iyo. Kasi minsan, pag tayo po ay marami na pong nadadala sa Panginoon, medyo inaabot na tayo ng kayabangan sa isip natin. Pag marami na tayong kaalaman, feeling natin hindi natatakbo ang ministry ng Diyos pag wala tayo. Nagiging ganun. Lagi niyong tatandaan, kahit mamatay ka, kahit ikaw pa ang pinakamagaling dito sa loob ng simbahan, pag namatay ka, hindi titigil ang gawain ng Diyos. Because it will never stop. Maliban na lamang bumalik na po ang ating Panginoon. So with that, lagi natin nilalagay sa isip natin, yung pribilehiyo ba, ma-appreciate mo yung privilege na normal ka lang na tao, pero pinahintulutan ka ng Diyos na magamit ka niya para magawa mo yung extraordinary work. So, yun yung magtutulak lagi sa'yo na utang mo yun sa Diyos. Hindi ka naman karapat dapat patawarin. Pero dahil ang Diyos ay napakabuti, lumapit ka sa Kanya, pinatawad ka niya, hindi ka lang niya pinatawad, ginawa ka pa niyang bago. Bagong nilalang. At nilagyan ka pa niya ng Espiritu ng Diyos upang magtagumpay ka sa hamon ng buhay ng pagtahak mo. So, kaya po, makikita po natin, kahit yung kamatayan ay hindi po pwedeng pumigil po doon sa bagay na pinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. That's why magpasalamat tayo kung tayo po ay kabilang po sa mga tinawag ng Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi, pag nagmi-meeting kami, nawa huwag maging pabigat sa inyo ang gawain ng Diyos. Dapat ang maintindihan natin. Kasi di ba, kailangan makapag-transition tayo from being burden yung ministry doon sa privilege na maging minister. Kasi kadalasan po, the reason why nahihirapan tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, kasi parang nagiging burden, parang nagiging abala, parang nagiging kabigatan ang ministry ng Diyos na sinamahan mo. Kasi na-hold yung bagay na gusto mong gawin sa sarili mo. Pag ganun po ang trato natin, talagang mahihirapan tayo magpagamit sa Diyos. Pero kung ang i-appreciate po natin, it's a great privilege for me na magamit ako ng Diyos kahit hindi ako karapat-dapat, maganda ang mangyayari sa'yo. Why? Kasi ang Diyos mismo ang tutulong sa'yo para yung mga bagay na hindi mo kayang ayusin, ay aayusin niya yon sapagkat ipagkakatiwala mo sa Kanya lahat. Amen? So, yun lagi, wag natin maramdaman nawa na mabigat, parang pabigat sa atin, yung dumalo sa gawain ng Panginoon. Parang pabigat sa atin, yung tayo po ay makasama sa mga gawain po ng Panginoon. Kasi nagiging abala siya. Nawa ang maramdaman po natin, my prayer, maramdaman po natin, a great privilege na maging bahagi ako sa gawain yan. Why? Kasi baka during the time, pribilehiyo yun kasi nobody knows kung kailan babalik ang Panginoon. Masarap, abutan ka ng pagbabalik ng Diyos na mainit ka naglilingkod sa Diyos. Amen? Mainit na mainit. Ganun po ang pangarap natin. So yun po yun. Even death does not stop God's purpose for being fulfilled. May mga bagay po tayong pinagdadaanan, pero lagi natin tatandaan, lagi tayong magtatagumpay sapagkat kasama po natin
ang ating Panginoon. So the next one po, sabi rito, God's purpose cannot be stopped because God loves the people He created and His purpose is to bring them back to Himself. Diba? Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang plano ng Diyos, ang desire ng Diyos, ang lahat ay madala patungo sa repentance. No one should perish. That's the desire of God. Kaya po, hindi yan titigil. And then the last one po, the third one, the principle po, para po ma-pursue natin God's unstoppable purpose. Those who pursue God's purpose will not be sidetracked from it. So, anong ibig sabihin nito? Sa verse 40 hanggang 42, kunin ko na lang yung 42. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus at Kristo. Ang Kristo. So makikita natin, kahit sila po ay pinahirapan, kahit sila po ay hinagupit, pero hindi po sila naawat sa kanilang ginagawa. Sabi nga po doon, araw-araw, pinagbawalan sila, huwag nyo nang ipapahayag ang patungkol sa pangalan ni Hesus Kristo. Pinagbawalan sila, pero pagkatapos po noon, may banta sa buhay nila, pero sabi sa verse 42, araw-araw sila sa templo at sa mga baybay, walang tigil silang nagtuturo at nangaral ng magandang balita patungkol sa ating Panginoon. So nakita nyo yon, tayo po, pag mayroon tayong naglilingkod tayo sa Panginoon, pero nakaranas po tayo ng matinding pagsubok sa buhay, titigil na tayo. Minsan nga, nagrereklamo pa tayo sa Diyos, Lord, ba't naman ako pa? Naglilingkod naman ako sa iyo. Marami dyan hindi naglilingkod sa iyo, ba't mas magandang buhay nila kaysa sa akin? Mas gano'n na nakikita natin. Kaya nangyari, nagiging burden na po sa atin ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi na po siya nagiging pribilehiyo. So itong mga tao na to, because they are always in the presence of the Holy Spirit, laging nare-remind sila. Kaya kahit po may mga pinagdaanan silang mahihirap, pero pagkatapos nun, tuloy ang laban, tuloy ang buhay, tuloy ang purpose na pinapagawa ng Diyos sa kanila. Amen? Kaunting naantala ang takbuhin nila kasi nakulong sila, pero hindi nangangahulugan dahil nakakulong sila, tigil na sila. Hindi. Nandun pa rin sa puso nila nag-uuminit ang maglingkod sa Diyos. Kaya gumagawa ang paraan ng Diyos para po makalabas sila. Ganon din po tayo. Maliban po na sinabi na natin sa sarili natin na ayaw na natin, and that's the time, hindi na rin tayo kikilusin ng Diyos. Pero as long as na gusto natin maglingkod sa Diyos, sa likod ng mga hirap na pinagdadaanan natin, ang Diyos ay hindi titigil para trabahuin tayo hanggang mabago tayo at magamit niya tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po. Dahil kapag ikaw po ay nagpupursu po ng layunin ng Diyos, hindi ka malilihis dito. Hindi ka mawawalay dito. Yung bagay na hindi ka makapaglingkod sa Diyos, parang kang may karamdaman. Parang, alam mo yon, parang hindi kompleto ang buhay kapag hindi ka nakakapaglingkod sa Diyos. Kaya kailangan natin ang bagay nito. So, makikita natin, sabi rito, the neighbors stopped sa likod po ng bagay na ginawa nila, hindi sila tumigil, but they just keep on going. They didn't give up. Nagpatuloy po sila at hindi sila nadala ng anumang bagay na pinagdaanan nila. They are unstoppable because of the presence of God, because the work of God is unstoppable. So, may mga bagay po tayong pinagdadaanan sa buhay natin, just like for us, kami, halimbawa, ng pastora, may mga pinagdaanan din po kami. At alam niyo po lahat yun, lalo na yung mga matagal na po nandito sa simbahan. Pero hindi po yung umawat sa amin para magpatuloy kami sa paglilingkod sa Diyos. Ang totoo po niyan, yung pa nga po yung nagtulak sa amin para mas lalo kilalanin po ang Diyos. Yung problema na yon ang nagtulak po sa amin para mas kilalanin kung sino ang Diyos, kung anong mga pangako niya. And because of that, ang dami namin na-discover sa Bible na kanyang mga salita because it's intensify us to study the Word of God. Kasi hindi mo makukuha ang sagot sa pinagdadaanan mo dun sa mga tao na kausap mo. Somehow, mayroon silang maitutulong sa'yo, pero limited yan. Pero you have to search the Word of God. You have to ask the Lord, bakit nangyayari ito, Lord? Turo niyo po sa akin ang mga bagay na nais niyo pong ituro sa akin. Why I am right now in the middle of these trials. So magbabasa ka, madidiscover mo yung mga pangako ng Diyos. I mean, you discover the promises of God, it will strengthen your spiritual life. Hindi ka titigil na maglingkod sa Diyos kahit mabigat ang pinagdadaanan mo. Babangon at babangon ka sapagkat alam mong may layunin ng Diyos na nakalagay sa iyo. Hindi ka titigil. Amen? Hindi ka titigil. Ang pinaka-primary na purpose po ng Diyos sa buhay ng isang tao, ang makilala natin si Kristo. That's the primary purpose. Know
the Lord Jesus Christ. And after knowing the Lord Jesus Christ, kung sino siya, the next purpose po is to make the name of Jesus Christ be known to other people. Popular to other people. Yun yung purpose natin. The primary and the secondary. That's why, ang sabi ng Lord sa atin, di ba, yung pangako niya sa atin, mahalin ninyo ang Diyos ng higit sa iyong lakas, isip at kaluluwa. Pangalawa, mahalin ninyo ang kapwa ninyo katulad ng pagmamahal ninyo sa sarili nyo. Yun yung dalawang layunin na 10 isang utos, kinumpres ng Lord into 2, at kahit saan mo paikot-ikutin ng Bible, pag binasa mo, nandun lang lagi nakalagay yon. Kilalanin mo ang Diyos, ibig sabihin, mahalin mo ang Diyos. Hindi mo kikilalanin ang isang tao kapag hindi mo siya minamahal. Pag hindi ka interesado sa Kanya. At kapag nalaman mo na ang patungkol sa Kanya, then make that person popular. Make the name of Jesus Christ popular to other people. So yun yung Great Commission na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Hindi tayo maaawat sapagkat hindi rin naaawat ang gawain po ng Panginoon na pinagkatiwala po niya sa atin. May mga bagay po tayong pinagdadaanan pero lagi natin tatandaan walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Anong sabi ng Romans? Anong sabi ng Romans 8:35-39? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Halos lahat na ito, yung mga pinagdadaanan ng tao. Ayon sa nasusulat, dahil sa inyong buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi sa lahat ng mga ito, tayong lahat higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. No one can separate us from the love of God. Kaya po, ano man ang pagdaanan mo dahil naglilingkod ka sa Panginoon, tuloy lang. Because the love of God will continue to abound. At habang nagkakamali ka, magpatuloy ka. Kasi expected na magkamali tayo, pero wag tayong matigil dahil nagkamali tayo, hindi na tayo karapat-dapat sa Panginoon. Hindi ka naman talaga karapat-dapat. As your sin abound, the grace of God abounds. So kung nagkamali ka dati, wag mong ilagay ang sarili mo sa isang kanto, natitigil ka because nagkamali ka, hindi ka na karapat-dapat sa Diyos. No, that's a deception. Habang nagkakamali ka at na-recognize mong nagkamali ka, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Because God, open arms kanyang tatanggapin. Because no one can separate us from the love of God. Hindi yan mga pinagdadaanan mo. Ang kailangan lang natin, i-acknowledge natin na nagkamali tayo, balik tayo sa Diyos, at naisin natin na magamit tayo ng Diyos para po sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po, ang pinaka-best anchor, sabi rito, the best anchor to hold you steady during the storm. Di ba? Ang mga bangka po, pag medyo kami, naalala ko po, meron pala ako dyan. The best anchor to hold you steady during the storm is the assurance that Jesus loves you completely and will never abandon you. I still remember po, nung kami po, ng tatay ko, kasi mangingisda po yung tatay ko, and at the age of 10 hanggang 14 years old po, kasama ako ng tatay ko mangisda. And one time po, habang kami po ay nangingisda, maliit lang ang bangka na ginagamit po namin, wala kaming motor, kundi pasagwan lang po kami during the time. Inabot kami ng tatay ng masamang panahon sa kalagitnaan po ng dagat at napakalalaki po ng alon. So, kami po, ang palatandaan po namin is yung tawag dyan, yung ilaw po sa pier, anong tawag doon? Yung tower, yun yung aming reference na kami ay malapit pa doon sa lugar namin. Pag hindi na namin nakikita yon, titigil yung tatay ko, sasabihin niya sa akin, balik na muna tayo para makita natin yung ilaw na yon. Kasi yun yung nag-serve sa amin. And because madilim, hindi na namin gaano maaninag po yun, hindi namin namalayan, ang layo na pala namin. So, ang ginawa ng tatay ko, para the best, sabi niya, ang gawin na lang natin, kasi nasa gitna kami ng dagat, dumiretso muna kami, tinumbok na lang namin yung
papapunta po doon sa malapit sa lupa, o sa baybayin po. Ang intention ng tatay ko, at least pag nasa baybayin, malayo man kami sa lugar, at least na-safe kami. So, because of that, ang ginawa namin, hindi namin makaya. Alam niyo po ang paraan, nilaglag po namin yung angkla namin, yung anchor. At nung mailak po yun, tinali ko para hindi kami malalong lumayo. Kasi hindi namin kayang salubungin ng sikat ng araw eh. Ay, ang sikat ng araw. Yung bato po ng storm. Hindi namin kayang salungatin kasi hindi naman pasagwan lang kami, hindi kami umaabante eh. So, ang ginawa ng tatay ko, ilaglag mo yung angkla, tapos itali mo, stay na lang muna tayo dito, hintayin natin. Hanggang sa lumubog po yung bangka namin, tapos sabi ng tatay ko, sige, tanggalan mo na ng tubig. Hanggang sa tumigil po yung unos po na yon, tapos hanggang sa lumiwanag ulit, nakita po namin yung baybayin. Kaya kami nakabalik po. Pero malaking tulong po yung anchor na yon, para hindi kami mas lalong lumayo sa lugar na kung nasaan kami. Kaya po, pag tayo po ay parang nalalayo na po sa piling ng Panginoon, ang pinakamatibay po na angkla, sabi rito, the anchor, doon sa storm na pinagdadaanan natin, yung assurance po ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Pag ang Diyos po ang nagmahal, hindi yan katulad ng tao. Mahal ka ngayon, pero darating ang pagkakataon, hindi ka na niya mahal. Kasi nagbabago ang tao, but God never changed. When He said, I love you, He will love you, kahit nagkakasala ka, mahal ka pa rin niya. Mas hinihintay nga niya kung kailan ka babalik sa Kanya. Yung time na nawala ka sa Kanya, matagal ka rin niya hinihintay. Nung time na nawala ka sa Kanya, yun din yung time na hinihintay ka niyang bumalik sa Kanya. That's why kapag tayo po ay nagkakamali, huwag natin ipagduldulan sa sarili natin na hindi na tayo karapat-dapat. Hindi ka naman talaga karapat-dapat in the first place. Nagiging karapat-dapat lang tayo because of the grace of God. Kaya lumapit tayo sa Panginoon para hindi tayo magpatuloy sa bagay na ginagawa natin. That's why the best anchor to hold you steady during the storm is the assurance that Jesus loves you completely and will never abandon you. In conclusion po, ito na po. Sabi rito, when something is of God, you cannot stop it. Kung mayroong bagay na gusto ang Diyos na gawin, no one can stop it. Kung gusto kang gamitin ng Diyos para maraming tao makabalik sa Kanya, maraming tao ang madisciple mo, no one can stop you. You have to recognize that. Sabi doon, fighting against God will get you nowhere. So as you set your heart to pursue God's purpose for your life, expect opposition, but do not cave in when it comes. Mag-expect ka na may kalaban, may harang sa'yo, pero wag kang papasakop doon. Wag mong tatambayan yon. Tuloy lang. Sabi ron, recognize that with God's help, you can overcome any opposition that comes your way. You see, makikita natin, pag ang Diyos ang nagplano na gamitin ka niya, kahit anong pagdaanan mo, dumaan ka man sa hirap ng buhay, magpatuloy ka lang, darating ang pagkakataon, lalabas ka rin ang totoong plano ng Diyos para sa iyo. And that's the very reason why, sabi ko nga po sa inyo, dumaan man kami sa matinding pagsubok, hindi po kami naawat na magpatuloy. Sabi nga namin ni Pastora Gracia, ang isang bagay na hindi namin tinigil, nung kami po ay makaranas po ng matinding pagkabagsak po sa aming buhay po, ang hindi namin tinigil ang maglingkod po sa Diyos. The more na kami po ay may pinagdadaanan, the more na kami po ay pumupunta sa paghayo, sapagkat doon nararamdaman namin na ang buhay ay tuloy-tuloy lang. For as long na tayo po ay nasa plano ng Diyos. Kasi tumitigil po ang buhay natin kapag nawala na po ang plano ng Diyos para sa atin. Kapag may plano pa po ang Diyos sa atin, hadlangan man tayo ng kahit anong bagay, hindi tayo mahadlangan because the purpose of God, kailangan mangyari yon. So kailangan lang natin magpagamit sa Kanya sapagkat yun po yung Kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. And the last one, finally, do not allow yourself to be sidetracked by disappointment or discouragement. Lahat tayo nakakaranas po ng disappointment. Lahat tayo nadi-discourage. But sabi rito, God loves you and will help you make it to the end. Those who endure until the end will be guaranteed the victory. Yung mga bagay po na nararanasan po natin, pag tayo po ay nagpatuloy po sa pagpapagamit sa Diyos, ma-endure natin lahat ng sufferings natin, lahat ng pain, lahat ng disappointment, lahat po ng discouragement, at makikita natin, madideclare tayo as victorious. Ako lagi kong sabi sa sarili ko, in my personal spiritual life, ang sabi ko, Lord, ang gusto kong marinig pag bumalik na ako sa iyo, well done, my good and faithful servant.
Ang lagi kong panalangin, Lord, pag kukunin mo na ako, nawa wala akong maiiwang trabaho na pinapagawa mo po sa akin. And I just hope and pray na nawa lahat tayo ganun ang maging desire ng puso natin. Na habang tayo po ay naghahanap buhay, habang tayo po ay naglilingkod po sa Panginoon, yun din ang desire ng puso natin, na pag dumating ang pagkakataon na babalik na tayo sa Lord, or kukunin na tayo ng Diyos, yung alam mo yon na fulfill mo yung mission na binigay sa'yo ng Diyos. Wala kang unfinished business. Natapos mo yung trabaho na pinagawa sa'yo ng Panginoon. Amen po? Ganun po ang desire ng puso ng bawat isa sa atin. Sige po, tumayo tayong lahat. Bago tayo manalangin, gusto ko pong minsan pa natin sambahin ng Lord. Sabi ko kanina, the primary purpose of our life that God has given to us is to know Christ. To know Him personally. May mga tao po na nagsasabi na kinokondem po yung sinasabi natin. Bakit yung sinasabi na when I accepted Jesus Christ as my personal Lord and Savior, marami ako naririnig dyan sa Facebook, na kinokondem nila yon. Bakit personal? Ikaw lang ba ang may karapatan na angkinin ng Diyos na Panginoon mo? Hindi nila naiintindihan yung word na personal. Akala nila personal na literal, na parang ikaw lang may-ari sa Diyos. When we say personal, ibig sabihin you are intentional when you accepted Christ as your personal Lord and Savior. Hindi yung personal na hindi na makukuha ng iba. When we say personal, we are intentional na mahal talaga natin ang Diyos. Hindi tayo napunta sa Panginoon, hindi natin tinanggap ang ating Diyos by emotion. We have accepted Christ intentionally sapagkat na-recognize natin ang pangangailangan natin ng tagapagligtas. That's why sabi sa atin ng John chapter 4, we have to worship God in spirit and in truth. Hindi natin siya sasambahin sa emotion because I feel na gusto kong sambahin ng Lord kaya sasamba ko. No. Ang reason kung bakit ka nilikha ng Diyos, para sambahin siya. Whether you like it or not. Kahit hindi mo nararamdaman na sumamba sa Diyos, you have to worship the Lord because that's the reason why you are created by God. To worship Him. Not just by singing. Pag sinabi, the reason why you are created to worship Him, not only by singing. In all you do, lahat ng ginagawa mo, must be, nakapoint po ito sa pagsamba sa Diyos. That's why sabi po ng Colossians, kahit kumakain ka, umiinom ka, kailangan gawin mo ito bilang pagsamba sa Diyos. Ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid ko po sa Panginoon, ano ang mga pinagdadaanan niyo po ngayon? Ano ang mga kabigatan na mayroon kayo ngayon na nag-hold sa inyo para hindi kayo makapaglingkod sa Diyos? Ano yung mga problema, ano yung mga pinagdadaanan niyo sa buhay na bit-bit po ninyo na nagiging dahilan para hindi po kayo makapagpatuloy na magpagamit sa Diyos. Naniniwala po ba kayo na kaya ng Diyos alisin ang lahat na yan kung ipagkakatiwala lamang natin ito sa Kanya? Ang sabi ng Lord doon sa binasa natin sa Matthew, or sabi po doon sa John chapter 16 verse 33, makakaranas kayo ng pagsubok dito sa lupa, pero lagi niyong tatandaan, huwag kayong mag-alala na pagtagumpayan ko na ang mundong ito. Parang sinasabi ng Panginoon, nakikita ko yung pinagdadaanan mo, nakikita ko yung dinadanas mo. But just trust me. Tuloy ka lang sa ginagawa mo, tuloy ka lang sa paglilingkod sa akin, tuloy ka lang sa pag-akay ng mga kaluluwa pabalik sa Diyos. Alam ko yung pinagdadaanan mo. Just trust me. Just trust me. Parang itong mga apostol na to, hinahagupit sila. Pinapakulong sila at ipapapatay po sila. Never na sila po ay lumaban. Never silang lumaban. Why? Because they just submitted the consequences, the circumstances to their God. That's the way they trusted the Lord Jesus Christ. Kaya hindi sila na-intimidate, hindi naaawat yung paglilingkod nila. Tayo po, magkaroon lang tayo ng konting problema, parang ayaw na natin pumunta sa Bible study. Magkaroon lang tayo ng konting problema, ayaw na natin magpatuloy. Magkaroon lang tayo ng konting problema, parang ayaw natin magpakita doon sa mga nagme-mentor po sa atin.
manalamin tayo sa mga apostol na to. Mas mahirap yung pinagdaanan nila kaysa pinagdaanan po natin. Mas mahirap, dobling hirap po. Even si Paul, mas mahirap. Pero bakit hindi sila maawat na maglingkod sa Diyos? Because the Holy Spirit is always with them. And the only way para ma-recognize natin ang presence ng Holy Spirit sa buhay natin, kasi nandyan na yan eh. From the belly, nandyan yan. Nananatili yan sa atin, kahit nagkakamali tayo. Kaya lang because of the sins that we committed, yun po yung nag-hold para hindi siya makagalaw, makakilos. So you have to always magbabad kayo sa salita ng Panginoon. In times of trouble, the only way, okay lang umiyak, kasi nakakatulong yon. Okay lang malungkot, kasi lahat naman tayo dumadaan sa kalungkutan, pero huwag kayong papayag na madadala kayo ng lungkot sa bagay na hindi na nakakalugod sa Diyos. Every time you experience po yung loneliness na yan, balikan niyo yung salita ng Diyos. Basahin niyo siya. Alalahanin niyo yung mga pangako ng Diyos sa iyo. At magsusurvive ka. Lagi niyong tatandaan, ang bagay na sinimulan ng Diyos sa inyo, ay tatapusin niya to. Amen? Kung ano ang sinimulan ng Diyos sa iyo, the fact na tumanggap ka sa Panginoon, the fact na lumapit ka sa Diyos at nakakilala ka sa Diyos, hindi tapos ang Diyos sa iyo. God will fulfill the mission that God has entrusted to you. Kailangan mo malaman yon. Sinabi ko sa inyo yung purpose, kilalanin mo ang Diyos at ipakilala mo ang Diyos sa maraming tao. At tatapusin ng Diyos yan. Kaya po sa oras na ito, muli tayong lalapit sa Panginoon by singing this song, Draw Me Close to You. Mag-worship tayo sa Lord, lalapit tayo sa Panginoon. And let's worship the Lord as we end this message about the unstoppable. Nawa, my prayer, lahat po tayo ay maging unstoppable sa paglilingkod natin sa Panginoon. Draw Let us me worship. close to you. Yes, Lord. Never let me go. Hallelujah. I lay it all down again Yes, Jesus. to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Yes, Jesus. 'Cause nothing else can take your place. Hallelujah. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Pwede ba natin itaas natin ang kamay sa ating Panginoon? Come on. Let's worship the Lord. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever needed. You're all I want. Yes, Jesus. Help me know you are near. Minsan pa natin purihin ang Panginoon. Draw me close to you. Never let me go. Yes, Jesus. And never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Jesus' name. You are my desire. No one else will do.
'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Oh, bring me back to you. Bring me Hallelujah. back to you. You're all I want. Yes, Jesus. You're all I ever needed. You're all Hallelujah. I want. Help me know you are near. You're Yes, all Lord. I Hallelujah. want. Ikaw po ang aming kailangan, O Diyos. You're all I ever needed. Hallelujah. You're all I want. Help me know you are near. Sino po rito yung may dinadanas pong kabigatan sa buhay? I want to pray for you. If you want to pray for you, pwede kayong lumapit po dito. Kung may meron pong mga bagay na nagdudulot sa inyo para hindi kayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, never hesitate. Just come forward. I want to pray for you. Nais po namin kayong ipanalangin. Help me know you are Hallelujah. Come on. Let's continue to worship the Lord. Huwag po kayong mahihiya. I want. You're all Walang bagay po na I hindi magagawa ang Diyos. ever needed. Kung meron po kayong mga pinagdadaanan, You're all God wants us. Nais ng Diyos na help me know you are near. You're all I want. mananalangin po tayo sa Lord sapagkat may bagay po na hindi natin kaya. You're all I Hindi ko po alam kung yung mga bagay na pinagdadaanan po ninyo, but I just sense that I need to pray for you. I want. Pero naniniwala po ako na walang bagay na mahirap sa Diyos. Help me know you are Hallelujah. Let's near. worship the Lord. Come on. You're all I want. You're all I want. Hallelujah. You're all I ever needed. ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all that I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help Hallelujah, me Jesus. know you are near. Isang pa. You're all I want. That I want. You're all I want. Oh, we worship you. We bless your name, Lord. You're all Bless your name, I ever needed. Hallelujah. You're all I want. Help me know you are near. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal at mapagpala. Help me know you are near. Lord, nandito po ang iyong mga anak, Panginoon. Help me I really don't know, Lord, kung anong kanilang mga pinagdadaanan. But the fact, Lord, na naglakas ng loob po sila dumako sa lugar na ito, Panginoon. Because they are expecting, Lord, na gagawa kayo ng paraan
upang ang lahat ng kanilang pinagdadaanan, Panginoon, ay magkaroon, Lord, ng kalutasan, Panginoon. Lord, I'm lifting up my hands to you, Lord. Nakikiisa po ako, Panginoon, sa panalangin po ng mga kapatid ko pong ito. Ikaw po ang nakakalam ng laman ng puso nila. Ano man pong kabigatan, ano man pong pinagdadaanan, Lord, ano man kahirapan, O Diyos, be it physically, financially, spiritually, Lord, emotionally, Panginoon, kayo pong nakababatid. And right now, Lord, nananangan po kami, Panginoon, sa iyong pangako na ang sino man na bibigat ang lubha ay lumapit sa iyo, ay bibigyan niyo kami, Panginoon, ng kagaanan. Sapagkat magaan ang pamatok, Panginoon, na ginawa niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Right now, Lord, tinataas ko po sa inyo ang mga kapatid ko po itong, Panginoon, na nakakaranas po ng pagsubok sa kanilang buhay. Lord, ikaw po ang isang patuloy na mahayag, even in the midst of their battle, O God, in Jesus' mighty name. At patuloy, Lord, na maranasan po nila ang kalapitan mo, Panginoon, because in your presence, Lord, there is fullness of joy. Hallelujah. And right now, Lord, you have said in your word, anuman ang talian namin dito sa lupa, ay tatalian po ninyo sa langit. At anuman ang pakawalan namin dito sa lupa, ay pakakawalan nyo sa langit. And right now, Lord, in Jesus' name, we bind the spirit of infirmities in the life of these people in Jesus' name. In Jesus' name, I bind you and cast you out to the lake of fire where you belong and never come back again. The spirit of infirmities, I rebuke you in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. The spirit of fear, I rebuke you in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, hallelujah. Even the spirit of timidity, Lord, I rebuke this in Jesus' name. The spirit of sickness, I rebuke you in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. The spirit of financial settle down, Lord, I rebuke that in Jesus' name. Lahat ng spirit of poverty, I rebuke you in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. And right now, Lord, we release the spirit of healing. We release the spirit of overflowing blessing upon these people of yours, O God. In Jesus' name. I release the spirit of power, the spirit of sound mind. Hallelujah. The spirit of wisdom be upon them in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. And let the power of the Holy Spirit be always manifest in their lives in Jesus' name. And they will be unstoppable because the spirit that is within them is unstoppable force, not just an unstoppable force, but unstoppable presence in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. At kayo po, Lord, ay patuloy namin pinupuri at pinasasalamatan sa oras na ito. Sapagkat alam namin, Panginoon, walang bagay na mahirap sa iyo. Ang lahat ng bagay na inilatag po namin sa inyo, alam po namin ito, Lord, ay sasagutin po ninyo ayon sa iyong panahon at ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po. And let the spirit of peace be with them, O God, right now as they wait upon your works to be happen in their life in the mighty name of Jesus. Let the spirit of peace be with them right now in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Ama. Patuloy, Lord, na ikaw po ang maluwalhati. Ikaw ang madakila at ikaw ang mapagpala. Sa iyo, Lord, lahat ng kapurihan. Sa iyo, Lord, lahat ng karangalan magpakailanman. Salamat, Lord, sa katugunan ng lahat ng aming panalangin at sa pagpapalaya sa bawat isa sa amin. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay magsabi po ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah.
Thank you, Jesus. So, just give me enough minutes hanggang 3 p.m. po siguro. Okay. Para mga sama ng tingin, ha. Okay, kung meron po kayong mga dalang Bible, makibuklat po kayo sa akin in the book of Deuteronomy chapter 8, verse 18. Siguro many times na rin po natin na napakinggan to. Sabi dito, kundi iyong aalalahanin ng Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Sa English po dyan, remember the Lord your God who gives you the ability to produce wealth. So, kung titignan po natin, ang Diyos po, minsan sasabihin natin, hindi naman ang Lord nagbigay sa akin ng trabaho eh. Hindi naman ang Lord ang nagbigay sa akin ito, yung kaibigan ko nagbigay nito. But gumagamit ang Diyos ng mga tao upang pagpalain tayo. Amen po. Hello po. Ayun. Kasi minsan, hindi naman sa inilalahat, may mga tao talaga na kapag giving ang pinag-uusapan, nagbibisi-bisihan. Minsan, dumediretso sa CR, doon sa malalaking simbahan. Dito po, meron tayong 3 bagay na I want to share. Sabi dito, kasi alam ko, many times na tayo nakakarinig ng mga mensahe about sa pagbibigay. Amen. Sino dito yung gusto na nagbibigay lagi siya? Diba? Pero, isa pong pribilehiyo ang maging parte tayo ng gawain ng Diyos, higit sa lahat sa pagbibigay natin. Amen. So, sabi dito, giving tithes and offering in the church is an expression and declaration of love for God. Ang pagbibigay natin ng tithes and offering pala natin sa Diyos o sa gawain ng Diyos, ay yung expression ng pagmamahal natin at pagdedeklara natin na mahal natin ng Diyos. Amen? So, maraming bagay na pwede nating ipakita kung paano natin may papakita na mahal natin ng Diyos, yung pagbibigay natin ng oras, pagbibigay natin ng effort, pagpunta sa mga gawain. That's an expression of love para sa Diyos. Pero para mas lalong lumawak ang gawain ng Diyos, magkaroon tayo din dapat ng partnership sa gawain ng Diyos. Amen po. Kaya madalas ko po, pag ako ang nabibigyan ng opportunity na manalangin para sa prayer, every time sa prayer meeting, na lagi kong panalangin doon sa mga kapatiran natin na merong negosyo, ay magkaroon din sila ng partnership sa gawain ng Diyos. Kasi ang Diyos ang nagpala, so dapat meron din tayong makikipag-partner tayo sa Diyos para sa kanyang gawain. Amen po. Pangalawa, tithes and offering are the lifeblood that keeps the church moving, which is the key component of good financial stewardship. Di ba? So yung tithes and offering, ito po yung nagpapatakbo o yung nagpapagana sa ating simbahan para mas lalo lumago ang gawain po ng Diyos. Para po mas marami pang lugar ang maabot ng salita ng Diyos. Amen? Tulad nga po nun, meron tayong Tanay, meron tayong Infanta. So, hindi po maisa sa katuparan yung mga ganong gawain kung kulang tayo o salat tayo sa pinansyal na pangangailangan natin. Diba? Dahil po sa tulong po ninyo, kung bakit tayo patuloy na nakakahayo sa mga lugar na yon. Amen? So last po, tithes and offering are very important act that should be practiced by believers all the time. So, ibig sabihin po, yung pagbibigay po natin ng tithes and offering natin sa Lord, ito po ay isang magandang gawain ng isang mananampalataya na lagi tayo nagiging parte ng paglago ng gawain ng Diyos. Amen po. So, sa oras pong ito, kung ready na po ang ating mga tithes and offering, may I request everyone to please stand. And we are going to pray for our offering and tithes. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na patuloy ka naming mapapapurihan, sasambahin, O God.
sa pamamagitan ng aming pagbibigay, O God, sa oras na ito. Lord, sa oras mong ito, Ikaw po ang siyang patuloy na kumilos at manguna sa buhay ng bawat isa. Ikaw at ang siyang patuloy na magpala dahil alam namin, Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa amin upang makapag-produce kami ng aming ikabubuhay at ang aming kikitain, O Diyos. Wala na pong iba. Ikaw sa iyo nang gagaling lahat ng lakas namin, ng talino, ng talento na meron kami, O God. It is because of you, O God. That's why nararapat ka naming paglingkuran sa pamamagitan ng aming pagbibigay. Lord, I pray na patuloy mong hipuin ang puso ng bawat isa na magkaroon kami patuloy ng interest na magkaroon ng partnership, magkaroon ng desire na magkaroon tayo ng partnership kami, O God, sa iyong gawain, O Diyos, sa pagpapalago ng iyong ministeryo na pinagkatiwala mo sa amin. Kaya po sa oras pong ito, O Diyos, continue to open the windows of heaven, O God, and you pour out all the heavenly blessings, O God, sa buhay ng mga kapatiran kong ito, O Diyos. I pray na patuloy mo, extend mo pagpalang kamay sa kanilang mga buhay, O God, abutin mo lahat ng pangangailangan nila because you have said in your word that you are the God who are supplying all our needs according to your riches and glory through Christ Jesus. That's why, O God, kami patuloy na mananampalataya na Ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng bagay sa aming buhay. Maraming salamat po, O God. Patuloy po namin sa iyo. Ibabalik ang mataas na kapurihan at selyuhan mo po, Panginoon, ng iyong banal at makapangyarihang dugo ang mga salaping ito na maiipon at magamit lamang ito for the expansion of your ministry alone, O God. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Hello. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong dilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyo
Ayan, palakpakan po muli natin mga batch for sa SOL2. Ayan, lilim. So sa mga gusto din po mag-special number, magpagamit tayo sa Lord. Kung alam mo meron talent, at meron din tayong music bootcamp, di ba po? So, yung mga talent na yan, pwede pa natin yung i-develop para mas lalo tayo magpuri, mapaganda yung pagtutugtugan natin sa Lord. Amen? God bless po. Congratulations. Sige po, makakabalik na po tayo sa ating pong upuan. At tayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin na po. Minsan pa natin bigyan ng malakas na palakpakan, Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah. Taas po natin kamay natin at tayo po ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na makarating po sa lugar na ito upang patuloy po na magpuri, magpasalamat at higit sa lahat, Lord, patuloy po na makinig na yung salita na nagbibigay po ng kalakasan po sa aming buhay, sa aming paglakad sa spiritual na buhay namin bilang mga lingkod mo, Panginoon. Salamat, Lord, ang lahat po ng salita na nahayag sa umagang ito ay patuloy mo pong kasangkapanin, Panginoon, at ito ay makarating po sa pinakamatabang lupa, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. Ang sa gayon, Panginoon, ay hindi lamang sa manatili, kundi ito'y magbunga ng 30, ng 60, and 100-fold, Panginoon, at maging kasangkapin mo kami, Panginoon. Kasangkapanin niyo po ang bawat isa sa amin upang yung unstoppable work mo, Diyos, ay maganap, Panginoon, through us, in Jesus' name. Maraming salamat po, Ama, at sa aming pong pansamantala pong pag-iwahiwalay sa lugar na ito, Panginoon, ang patuloy po na pagmamahal ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng Diyos Anak, ang aming Panginoong Jesucristo, at ang patuloy po na pagpisa ng Espiritu Santo'y sumaamin ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen. Sige po, kamayan po natin ang bawat isa. God bless, kapatid! I'm putting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good, it's good. Today's the day you have made, I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made, I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made, I will rejoice and be glad in it. Today's the day